Hello, hello, hello mga kabeks! It's another day, it's another cooking vlog, and welcome to my kusina! And today, ano pa nga bang gagawin natin kundi magluluto tayo ng panibagong lutong bahay. At kahapon, o noong isang araw, nabigyan nga pala ako ng upo. Sayang naman kung di natin iluluto ito, kaya naisip ko na igigisa natin ang upo. Pero, lalagyan po natin siya ng sotanghon. Yes! Ginisang upo with sotanghon ang gagawin natin. Tara, samahan niyo ako at umpisahan ang pagluluto ng upo. Let's start cooking! At narito ang mga pangunahing sangkap. Yes, kailangan dyan ng bawang, sibuyas, at kamatis para sa panggisa. Meron din po tayong baboy para sa ating sahog. And then meron din tayong sotanghon. Bumili tayo ng dalawa. And of course, hindi mawawala ang upo. Ang unang gagawin natin is maghihiwa tayo ng bawang. I-chop natin yan ng maliit. Isunod na natin ang sibuyas. Pagkatapos is yung kamatis. Then yung upo, natin sa gitna. Binalatan gamit ang peeler. At tinanggal yung gitnang part na may kasamang buto gamit ang kutsara. At hiniwa ng pa-square. At ilalagay sa lalagyan. Then, isusunod na natin yung baboy. Liempo part po yan ng baboy. Yan, iniwan natin sa gitna. And then, ihiwain natin ng maliit. Yan po yung gagawin nating panahon sa ating ginisang upo. Start na po tayo sa pagluluto. Sinigyan po natin yung kalan. And then, isasalang natin at pakukuluan yung iniwan nating baboy. Ayan, medyo kumukulo na yung ating baboy. Yes, maglalagay po tayo ng asin, konting asin, para magkalasa yung ating baboy. Then, haluin at takpan para madaling lumambot yung baboy. Pagkatapos ng ilang minuto ay check natin uli kung okay na yung ating baboy. Ayan, pawala na yung konting tubig niya. And then, magmamantika po yung kusa yung ating baboy. Wala na yung tubig, kaya tinakpan ko kasi tumatalamsik na yung pinipirito nating baboy. Nakakatakot, baka matalamsikan ako ng mantika. Ayan, medyo okay na. Tostado na yung ating pinipiritong baboy. Ayan, itatabi lang natin ng kaunti yan doon sa may gilid ng kawali. And then, mag-start na po tayong mag-gisa. First, unahin natin ilagay ang bawang. Then, hintayin natin maluto ang bawang at maging golden brown. Then, sundan natin ang sibuyas. At pag okay na yung sibuyas, isundan natin ang kamatis. Yes, hintayin natin maluto ang kamatis bago natin durugin. At pag nadurog na yung kamatis, pwede na tayo maglagay ng patis. And then, ihalo na natin ang ating pinilitong baboy na nasa gilid ng kawali kanina. Haluin ng mabuti para ma-absorb ng baboy yung ating ginigisa. At pag nahalo na is ilalagay na natin yung ating upo. Nahugasan na po yan kanina. Then after mailagay lahat, haluin natin ng maigi hanggang sa pinakailalim. Huwag muna tayo maglalagay ng tubig. Pagkatapos tatakpan po natin yan and let it simmer for about 10 to 15 minutes. After 10 minutes is titignan uli natin kung okay na yung ating upo. Kung luto na o hindi pa. Yan tinusok natin para malaman natin kung matigas pa yung ating upo. Medyo matigas pa kaya titimplahan muna natin ng paminta. Then maglalagay na po tayo ng tubig para sa sabaw ng ating ginigisang upo. Haluin at tikman kung matabang ang lasa. Medyo matabang pa siya kaya maglalagay tayo ng magic sarap. Pwede rin namang asin kung gusto nyo, depende sa choice nyo. Then, haluin. Then, takpan para madaling lumambot na ang upo. At pakuluan ng another 10 minutes. After ng 10 minutes is, i-check natin uli at kumukulo na yung ating ginigisang upo. Tignan natin kung malambot na yung upo. Ayan, malambot na yung ating upo. At chinek na rin natin yung lasa kung medyo matabang pa. Matabang kaya nagdagdag tayo ng konting patis. Then mix it well again. At pag okay na at sakto na ang lasa is ilalagay na natin yung sotanghon. Yes, maglalagay na tayo ng sotanghon ng isa at isa pa. Then haluin ng mabuti.
hanggang sa pinakailalim. Takpan at hintayin maluto ang sotanghon for about 10 to 15 minutes. After 15 minutes, ayan, check natin uli. Ayan, medyo wala na siyang sabaw. Sinipsip na ng sotanghon yung sabaw na ating ginigisang upo. Pero okay na sa akin yan. Ayoko rin naman ng maraming sabaw. Ayan, okay na to. Luto na ang ating ginisang upo with sotanghon. At ready for plating. Ayan, isasali na natin sa pinggan yung ating ginisang upo. Ayoko rin naman kasi ng maraming sabaw, kaya sakto lang sa akin yan. Ayan, naisali na natin lahat. And look, ayan, yung ating ginisang upo with sotanghon, di ba? Sarap-sarap. Itsura pala, matatakam ka na. At may panibago na naman tayong ulam recipe. Pasok sa bulsa at swak sa panlasa ng ating budget meal na ginisang upo with sotanghon. And that's all for today, mga kabeks. Maraming salamat sa panonood. Salamat. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking nilutong ulam today. At kung nag-enjoy kayo, please like, share, and follow me para updated kayo sa mga susunod ko pang lulutuin pagkain Pilipino. See you on my next luto. Bye! Bye-bye ka, Ranak. Bye!